Sa itaas ng ika-8 inang, habang nakapwesto sa mound ay sinabi ni Goro sa kanyang sarili na hindi niya alam kung kailan magsisimulang sumakit ang braso niya, pero siya na lang din ang natitirang pitcher ng team nila at may 2 inang pa kaya habang ibinabato ang bola ay sinabi ni Goro na magtitiwala na lang siya sa mga pitch niya at pipigilan ang kalaban sa abot ng kanyang makakaya. Subalit sa unang pitch pa lang niya ay tinamaan na kaagad iyon ng batter bagay na ikinadismaya naman ng mga manunood. Medyo nahirapan si Goro sa pagpipitch dahil kulang siya sa practice dahil sa braso niya. Nang si Silva na ang nakapwesto bilang batter ay muntik nang matamaan ng bola si Goro, pero mabuti na lang ay nasanggan niya iyon at nasalo bago pa man siya tuluyang matamba, at tinapos ni Goro ang opensa ng Coyotes sa pamamagitan ng isang triple play. Pagkatapos ay umupo na si Goro sa bench at doon ay niyaya siya ni Kin sa labas para tanungin kung may problema ba siya sa sirkulasyon ng dugo. Nung una ay ipinagkaila pa iyon ni Goro, pero kalaunan ay inamin niya rin ang totoo dahil batid niya na hindi niya maloloko ang isang catcher na madalas nakatuon ang pansin sa pitchers. Gayunpaman, sinabi ni Goro na pinatingnan naman niya iyon sa ospital at kasalukuyan siyang umiinom ng gamot para mawala na ang nararamdaman niya sa braso kaya wala umanong dapat na ipag-alala. Subalit sinabi ni Kin na hindi siya makakapayag na itago ni Goro ang injury nito sa lahat at ilalagay umano ni Goro sa alanganin ang buong team, lalo na sa game na iyon na nakataya ang karangalan nilang lahat. Dagdag pa nito na magpapalit si Goro dahil kung hindi ay siya mismo ang magsasabi sa coach na palitan si Goro. Paalis na sana si Kin pero nangatwiran si Goro at sinabing kilala niya ang sarili niya at hindi umano siya maglalaro kung alam niya na hindi niya kayang mag-pitch. Isa pa ay wala na umano silang mga pitcher na pwedeng maglaro kaya hindi niya pwedeng sabihin sa team na meron siyang injury sa kamay. Nangako si Goro na kakayanin niyang kontrolin ang game sa susunod na inang kaya pumayag si Kin at pinagbigyan si Goro, pero katapusan na umano nito oras na makapagpatakbo ito ng isang runner. Hindi nagtagal ay nagpatuloy ang laro at natapos ang ika-8 inang ng walang puntos. Sa itaas naman ng ika-9 na inang ay pinahinto ni Goro ang mga batter ng Coyotes. Pagdating naman sa ibaba ng ika-9 na inang, nang si Kin na ang nakapwesto bilang batter ay nakapagpatama ito ng bola, subalit hindi naging malinaw ang resulta kaya humingi si Stacy ng timeout upang may check umano ang video at masuri na tumama nga ang bola sa poste nang sa ganon ay maideklara iyon bilang home run. Ngunit sinabi kay Stacy na hindi malinaw sa pinanood na video na tumama nga ang bola sa poste, kaya iginiit ni Stacy na tingnan na lang ang poste kung nagkaroon iyon ng marka, subalit sinabi ng umpire na hindi iyon maaaring gawing ebidensya dahil hindi naman umano masasabi kung ngayon nga lang nangyari ang naturang marka. Nung una ay halos mawala na ng pag-asa ang team ng Hornets, pero nang iabot na sa umpire ang ginamit na bola ay napansin ni Goro na mayroon iyong marka. Dahil doon ay napatunayan na tumama nga iyon sa poste at idineklarang home run nga ang huling tira ni Kin. Nagtabla ang laro sa score na 8-8 kaya ibig sabihin ay magkakaroon pa ng extra inang. Nagpatuloy ang game, at natapos ang ika-9 na inang natabla pa rin ang laban. Bago magsimula ang ika-10 inang ay tinanong muna ni Stacy kung kaya pa bang maglaro ni Goro, at sinagot naman yun ng ating bida ng may kumpiyansa sa sarili na kaya pa nga niya. Sa muling pagsisimula ng game ay nagawang ma-strikeout ni Goro ang 3 batter, at ayon sa announcer ay iyon ang pang-6 na sunod-sunod na strikeout na nagawa nito. Sa pagtatapos ng inang na iyon ay wala pa ring naka-score sa parehong team, at kasabay niyon ay ang pagdating ni Emily sa stadium na may halong pag-aalala para kay Goro. Hindi nagtagal ay sinimula na ang ika-11 inang kung saan 9 na batters ng Coyotes ang pinatalsik nito. Nang mga oras na iyon ay kasalukuyang ipinapalabas sa telebisyon sa Japan ang laro ni Goro, kaya ang Noy-a-attend na sana ng practice na si Toshi ay napahinto muna para manood dahil sa kaabang-abang na pangyayari. Marami naman sa mga nanunood ng live ang natutuwa at nag-cheer para sa Hornets, kaya naisip ni Emily na iyon ang kasagutan na hinihintay ni Goro. Sa pagpapatuloy ng laro, sa itaas ng ika-12 inang ay mapapansin na sobrang pagod na si Goro at nakakaramdam na ito ng matinding sakit sa kaliwang braso. Gayunpaman, nakakapagpa-strikeout pa rin naman ito ng batter bagay na ikinatuwa ng Hornets fans. Subalit hindi nagtagal ay napaluhod na ito sa mound habang nakahawak sa braso kaya nagtaka ang mga manunood kung ano ang nangyayari. Nilapitan si Goro ng kanyang mga kateam at ng kanilang coach, at doon na tinanong ni Goro si Stacy kung meron ba itong may papalit sa kanya. Sinabi ni Stacy na wala, pero may nagsisimula na umanong maghanda sa laban. Dahil doon ay tumayo si Goro na parang walang nangyari at nagkunwari na natisod lang siya kanina kaya bigla siyang napaupo. Sinabi ni Goro na ipagpapatuloy niya ang laro kaya naman bumalik na ang mga kateam niya sa pwesto. Naiwan doon si Kin at sinabi kay Goro na ibigay na sa ibang pitchers ang larong iyon at umalis na sa mound bago pa man lumala ang lahat. Pero giit ni Goro na hindi pa handa na sumabak ang iba nilang pitchers kaya hindi niya basta-basta maiwan ang posisyon niya kahit gustuhin pa niya.
Dagdag pa ni Goro na siya mismo ang nagtatago ng kondisyon niya kaya siya na rin ang baalang yumako ng responsibilidad na yun para sa lahat. Humingi siya kay Kin ng kaunti pang oras para sa isang batter at pumayag naman ito. Subalit nang magsimula ang game ay isinenyes ni Kin na palakirin na ang batter, pero hindi sumunod si Goro bagkus ipinagpatuloy ang pagpipitch. Habang ginagawa yun ni Goro ay unti-unti nang bumabagal ang bilis ng mga pitch nito bagay na ikinatuwa naman ni Silva. Gayunpaman, ipinag-cheer pa rin siya ng mga fans habang isinigaw naman ng kanyang doktor na si Emily na tigilan niya na ang pagpipitch, pero dahil mahal niya ang larong baseball ay ibinigay na niya ang kanyang buong makakaya nang muli niyang ibato ang bola. Sa wakas ay nagawa pa niyang ma-strikeout ang batter sa kanyang pitching na may bilis na 101 miles per hour, at pagkatapos niyon ay naglakad na si Goro palabas ng field. Nangako naman si Kin na sila na ang bahala doon para kay Goro, at kahit anong mangyari ay ipapanalo umano nila ang laban. Kasunod yun ay nagsitayuan ang mga manunood habang pumapalakpak para kay Goro. Pagkarating sa bench ay kinausap ito ni Watts, pero hindi na nakaimik pa si Goro hanggang sa bigla na lang itong bumagsak at nawala ng malay. Agad yung ipinaalam ni Tony sa team, at doon na rin sinabi ni Kin ang tungkol sa problema ni Goro. Nagalit ang coach na si Stacy at tinanong kung bakit hindi agad sinabi ni Kin ang tungkol doon. Tumalikod si Kin para kumuha ng bat habang sinasabi na nawalan siya ng lakas ng loob na sabihin yun dahil naramdaman niya na nasa puso ni Goro ang buong team at gusto nitong manalo ang Hornets kahit na ano pa ang mangyari doon. Nagpatuloy ang game at nagawang mapaganda ng Hornets ang kanilang depensa alang-alang kay Goro na siyang itinuturing nila na nagbigay ng lakas sa buong team simula pa noon. Hindi nagtagal ay nakatama si Murdoch ng 3-run home run na siyang nagtapos sa laro. Nanalo ang Hornets sa laban at sa Central Division. Kinabukasan, agad na binisita ng mga manlalaro ng Hornets si Goro sa ospital, upang maipagdiwang na rin nila ang pagkapanalo ng kanilang team.